ko alam kami kung anong order ng medical officer niya, kung allowed ba siya ng supplements or vitamins and minerals. But I would think, yes. Baka dahil sa edad niya, kailangan niya ng mga supplements talaga, vitamins and minerals. And of course, alam nila na yung gano'n niya sa kain na supplements. Ako, yung sa hair niya, kasi last time sinabi mo kaya ano lang niya yung gray hair, tapos sinabi mo rin na baka magpa-color na rin siya. So, oo, wala pa siya nagpa-color. May joke kami kanina pero hindi ko siya nagpa-color ng buhok niya. Tapos nabanggit ko sa kanya, yung Bisaya ba? Kibaw ka, nakabalot ka na kay... Hindi ko alam kung dapat na ba sa pinang-pangalan. Huwag na lang. Hindi ko alam. Kibaw ka, nakabalot na ka kay Trillanes. Kaya nga no, inuhang buhok, wapo kaayo. Ang iyahang buhok, kabalo ka mamping. VP Inday, knowing that you are about to leave the Netherlands, how do you feel right now? Well, I feel I find comfort in the fact na darating niya mag-anibet at merong bumibigla sa kanya sa mga araw na pwedeng magbisita. So yun lang kasi yung mahalaga na merong bumisita sa kanya araw-araw para, hindi araw-araw, merong bumisita sa kanya sa mga araw na pinapayagan ang pagbisita para hindi siya malungkot at para merong napapasok yung araw-araw na balita. Nakikwento yung araw-araw na balita din doon sa kanya. Kasi tulad kanina, pag-upo ko pa lang, nagtanong na kaagad siya anong nangyayari sa Pilipinas. So, nabanggit ko na madami ang na-permisyo sa pagbaha. Sabi ko, and then napagkwento nga namin na taon-taon na lang na gano'n. Pero hindi talaga, wala talagang mga proyekto na nag-a-address sa baha. Siyempre, inaantay na lang natin dumating yung bagyo at yung baha. At maging biktima na naman tayo ulit ng baha taon-taon. So, yun yung napag-usapan kanina sa pagsimada ng aking. Thank you, ma'am. Tanong ko lang po, kasi may breaking news kanina na na-deny po yung motion to fulfill ng Pastor Apollo Cotuloy na ibalita niyo po ba sa kanya John, o kung hindi, anong pong reaction mo sa tungkol niya? Hindi ko nabalita sa kanya kasi ngayon ko lang nalaman na na-deny ang motion for Pastor Apollo Cotuloy. Pero nabanggit namin kanina, napag-usapan namin kanina si Pastor Apollo Cotuloy. Pero as usual, yung kwentuhan namin tulad ng buhok ni Trillanes ay sabi niya na pareho daw sila ng palad ni Pastor Cotuloy, pareho daw sila ng kapalaran. Tapos sabi niya, sana pala hindi na lang kami naging magkaibigan, baka pa hindi kami napunta sa detention. Tapos sabi ko wala namang kinalaman yung natawanan kami. Sabi ko wala namang kinalaman yung mga gulit niyo sa palad sa inyong sa mga pangyayari ngayon. Sabi ko sa kanya, politika lahat yan. Yes. Yes, Vice. Good afternoon po. Salamat sa oras at panahon. May continuation ka about this? Mamaya na. Ma'am, may po tayo. Sinabi po ni House Spokesperson Princess Abante, tungkulin po daw ninyo na makinig sa State of the Nation address ni BBM. Sabi niya po ay handa ang Kamara, ay welcome kayo sa kaling dadalo kayo sa tuna. Hindi po. Wala tayong batas na nagsasabi tungkulin ng mga Pilipino ang makinig
sa presidente. Ang nasa batas natin nakalagay, tungkulin ng presidente ang magbigay sa atin, mga Pilipino, kung ano yung estado ng ating bansa. Siya yung may tungkulin, tayo walang Tama. tungkulin. Tama. We have the right to listen or to not listen. There is no law mandating us to listen to the President give his State of the Nation address. Thank you, ma'am. At additional, ma'am, delay po ni House spokesperson na Atty. Vincent Abante na galing sa mga ebidensya at testimonya ng mga testigo ang kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte and its International Criminal Court. Anya, Martes po daw ay yung sinabi ninyo na nakakulong si PRRD dahil sa dismiss. May sagot po ba tayo dito, ma'am? Siguro dapat huwag magsalita si Miss Abante patungkol sa ICC case dahil spokesperson naman siya ng House of Representatives at wala namang kinalaman ang House of Representatives sa ongoing na kaso ngayon. Nandito ako bilang isang Pilipino, bilang isang Vice President ng Pilipinas na pinaglalaban yung karapatan ng isang kasamahan, kasambayan natin na Pilipino na kinuha sa Pilipinas at dinala sa ibang bansa para ikulong. So meron akong right. I have all the right to express my anger against the administration of the PNP. Pero si Princess Abante, siya ay isang spokesperson ng House of Representatives. So ang dapat niya itinatapik o ibinabahagi sa taong bayan ay kung ano yung nangyayari sa House of Representatives. Huwag na siyang sumausaw. Huwag na siyang sumausaw sa out of her league. Ma'am, on other issue po, okay lang. Sinabi po ni Philippine Ambassador to the US na si Jose Manuel Romualdez na bukas po ang Pilipinas sa plano ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa bansa. Una niyo na pong pinuna yung foreign policy ni Marcos Jr. dahil sa masyadong pagpiling sa US. Ma'am, ano po ang masasabi niyo dito? Makakabuti po ba ito sa bansa na may plano ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa Pilipinas? Ang nakalagay sa ating salitang batas na meron tayong dapat independent foreign policy. Kung yung ginagawa ng gobyerno ay piling sa isang bansa lang, ibig sabihin nun, wala na tayong true independent policy. So, dapat hindi lang ako yung kumukontra, lahat tayo mga Pilipino kumukontra sa plano na ito. Dahil ang ating mga galaw ay dapat for the interest of our country, hindi para sa interest ng ibang mga bansa. Hindi lang Amerikano, kahit anong bansa yan, hindi para sa kanila ang galaw ng natin mga Pilipino. Ang mga ginagawa natin ay dapat para sa interest ng ating bansa. So, pabalik po tayo, ma'am, doon sa issue ng pag-deny sa bail ni Pastor. Sa pagkakakilala niyo po ba kay Pastor Apollo Pumalas ng bail ni Pastor, dapat po ma-approve or mali po ba yung desisyon ng korte na i-deny siya considering na mahina naman po talaga yung ebidensya ang pinipresenta at puro hearsay lamang. Sa inyo po bang pagkakakilala, pwede niyo po bang i-vouch si Pastor Apollo Puloy sa mga kababayan natin? Hindi ko alam, unang-una, hindi ko kasi nabasa yung desisyon ng judge kung bakit dinilay yung application for bail. At pangalawa, hindi ko rin alam kung ano yung ebidensya na ipinakita ng prosecution para sila mag-oppose sa pag-apply ng bail ng accused. So, mahirap magbigay ng comment kung wala akong alam kung ano yung nangyari
loob ng korte. VP, another question about your impeachment. Kasi nag-release ng statement ng House of Representatives that they are not going to answer the Supreme Court's asking them to relate significant materials with respect to their decision-making process. What if it's possible for you to make comment po about the move of the House of Representatives that they are not going to provide this information kasi nga it is within the rights of their internal procedures daw and it's not within the jurisdiction of the Supreme Court to ask these pertaining documents. Yan na yung nakalagay, no? Pinampush ba? Yeah, ng House, nag-release ang House of Ang Representatives. petition namin, nakalagay lahat doon sa petition namin. Nakalagay lahat doon sa petition namin sa Supreme Court kung ano yung sinasabi namin na napagsabat ang batas na ginawa nila. At syempre, dahil korte yun, ay kailangan mabigyan din ng pagkakataon yung kabilang kampo na magbigay ng mga hinihingi ng korte. At nandun pa rin kami sa sinasabi namin na mali yung ginawa nila. Labag siya sa konstitusyon, labag siya sa batas, at lalong-lalo na nilabag nila yung karapatan ko na na maging fair yung proseso ng pag-file ng